Welcome back to my channel. This is Mommy Costa Vlogs. It's Sunday today. Time check, it's 1 o'clock ng tanghali. Ayan. So, hindi pa kami nakakapag-lunch ng mga bata dahil medyo late na kami nagising. Late na rin kami nag-breakfast. So, sabi ko sa kanila, magva-vlog muna si Mommy Costa kasi meron ako naipangako sa inyo last time. Sabi ko, magkakaroon tayo ng home tour. Ayan. So, magkakaroon tayo ng home tour ngayon. Papakita ko sa inyo kung ano na ang itsura ng bahay ni Mommy Costa. Kasi yung last time na nag-vlog si Mommy Costa, yun pa lang yung araw na naglipat kami. So, magulo pa, wala pang laman yung bahay and all. So, ngayon, medyo proud na si Mommy Costa na ipakita sa inyo yung house namin. 90% okay na ang bahay namin. O, di ba? Achieved. 90% okay na. Though may mga konti pang, may mga small improvements pa si Mommy Costa sa bahay. Though hindi pa namin masyadong naayos kasi syempre medyo lack na ng budget. So sabi ko kay Daddy Bert, tsaka na lang. Marami pa ako naiisip na pwede pang maging enhancement. Sabi nga nila sa akin parang feeling daw nila magpo-for good na ako dito sa UAE. Hindi naman kasi nga mga kamamshis and popshis. Aminin natin sa hindi, ang ating bahay ay ang ating sanctuary. So, ibig sabihin, pag umuwi tayo galing ng work, ayan, ito yung parang pinaka, safe place na talagang parang dito tayo nagpapahinga, dito natin nakakasama yung family natin, yung mga mahal natin sa buhay. Tsaka syempre, yung alam mo yun, yung uuwi ka galing ng trabaho na maaliwalas, maayos, yung dadatnan mo. So, kaya ganun. So, hindi naman dahil sa magpo-for good si Mommy Costa. Gusto ko lang talaga ng, maayos yung tinitirahan ng mga anak ko. Ayan. So, wag na nating patagalin. Tara na, let's start our mini home tour. Sana magustuhan nyo to. Samahan nyo na kami! Okay, so start natin dito sa entrance. Ayan, sa door. Diba, parang pinagpawisan ako doon, mga kamarisin pa. Bakit ako pinagpapawisan? So, let's start from the door entrance. So, eto yung entrance ng aming bahay. Nandito na ako actually sa loob. So, kung nakikita ninyo, may sabitan kami dito ng mga susi. So, kulang yan dahil wala naman si Daddy Bert. Tapos, yung isang susi ng sasakyan nasa bag ko. So, dito kami nagsasabit. Dito ko rin nilalagay yung school ID ng mga bata. Kasi para mabilis na lang bago sila umalis ng bahay, papasok ng school, sasabit ko na lang sa kanila. So, eto na yon. Eto na yung papasok ng pinto. Pagpasok ng pintuan, okay, so pagpasok ng pintuan, meron kayong makikitang separate door. Ayan, merong sariling pintuan ang living room. So, bakit may sariling pintuan ang living room? May sariling pintuan ng living room kasi dito sa UAE, minsan, ginagawa din nilang bedroom to. So, parang ito yung pinaka-master's bedroom nila. Lalo na dun sa mga kababayan natin na nagsisharing ng accommodation. Ibig sabihin, may kasama silang iba. So, para ma-maximize nila and ma-utilize nila yung space, ginagawa din nilang bedroom to. Tapos, yung pinaka-gitna or yung common area nila is yung makikita nyo mamaya, ipapakita ko sa inyo. So, let's start muna dito sa living room. So, dito sa living room, eto na, ayan na. O, diba? Okay, living room / dining area.
So, malaki yung space ngayon ni Mami Costa compared doon sa bahay namin sa dati. So, kaya naipasok ko yung dining table namin. So, ngayon, eto na yung living room ni Mami Costa. Di ba nagkakamali pa ako? Eto na yung living room ni Mami Costa. Naayos ko na siya. Okay na. So, yung sofa, nabili namin siya ni Daddy Bert ng set na siya. So, 1, 2, then 3 yung nandun sa dulo. So, eto yung 3-seater, 2-seater, and single-seater naman to. Single seat. Yan, ito yung nabili. Then at the same time, natutuwa ako dito sa nabili namin na center table. Actually, si Daddy Herbert ang may gustong-gusto nito. Kasi, center table / storage box siya. Lahat ng sides na-open. Oh, diba? Ano ba yan? Merong laruan. So, lahat ng sides na yan na-open yan. Yan. So, pwede siyang lagyan ng mga bagay-bagay. So, sabi ko sa mga bata, as much as possible na lang, wag na lang muna naming lagyan ng kahit na ano. Kasi, para, alam mo naman, di natin alam kung gaano siya katibay. Tsaka parang hindi, maalagaan natin yung gamit, wag natin masyadong abusuhin. Then, ito pa yung nakakatuwa dito. So, etong carpet na to, kung mapapansin nyo pala, siya lang yung medyo matingkad yung kulay sa ngayon. Kasi, actually, kapapalit ko nga lang ng ng pillow covers eh. Actually, kasi nang nabili namin tong sofa na to, wala talaga siyang kasamang pillow cases. Wala. So, yan yung mga dati kong pillow cases. Sabi ko, since beige naman ang color ng sofa, okay lang na maglagay kami ng ganyang colors para magkaroon lang ng konting accent. Pero natuwa talaga ako dito sa carpet na to, going back. Nabili namin to sa IKEA. Sa murang halaga. Parang wala pa yata itong 50 dirham nung nabili namin. Bakit kamo? Kasi siya yung mga pinagtabasan. Pinagtabasan ng carpet. Kaya kung mapapansin nyo, iba yung shape niya. Ayan o. O, diba? Hindi mo maintindihan kung rectangular ba siya, kung triangle ba siya, o ano. Iba yung shape niya kasi ito yung mga pinagtabasan ng carpet. So, kaya yung mga pinagtabasan, binenta pa nila sa IKEA, kaya nakuha lang namin talaga sila sa murang halaga. So, bali ang bago dito, yung sofa, yung center table, and then itong carpet na to, which is, I think, nasa 30 dirham lang yata to. Basta hindi siya umabot ng 50 dirham. So, lumalabas parang nasa 600, 700 pesos lang to nang nabili namin. O, diba? Then, ganun pa din. Ito, alam nyo na to. Dito yung display area ni Mami Costa ng mga natatanggap kong souvenirs from mga inanakan ko sa binyag, mga pinuntahan naming weddings, dyan yon. Then, dito na rin nakalagay yung camera namin. Ayan, meron kaming CCTV. Pero nafo-focus lang ng CCTV is itong kabuuan lang ng sala. So, parang gusto ko nga sabihin kay Daddy Bert na maglagay pa kami ng isa pa dun naman sa may bandang kitchen para nakikita naman yung buong gitna. Pero, bahala na. Then, meron akong artificial plant dyan. Wala lang, parang makadagdag lang ng green sa bahay. Then, ayan, thank you sa company kasi prinovidean nila ako ng bagong curtain. Prinovidean ako ng company na bagong curtain. O, diba? Ang ganda rin ng color. Though, hindi talaga to yung first choice ko na kulay. Kaya lang hindi na daw kasi available yung nagustuhan ko. So, again, ito yung aming bintana na sobrang laki. From ceiling to floor. Ayan yung dati naming bahay. Doon, yung dati naming building. Ayan, yung color. Hindi ko alam, yellow ba yan? Ayan, Tower 2020. So, etong pasimano na to, nagbabalak kami ni Daddy Bert na bakit nandito ang ano, diba? Kung saan ko kasi nilalagay, yung pang... So, etong pasimano na to, nagbabalak kami ni Daddy Herbert na maglagay kami ng real plants. Gusto ko talagang makabili ng snake plants or kahit na anong indoor plants na pwede naming mailagay dito kasi lalo na daw yung snake plant, nakakatulong yun sa oxygen na nilalanghap namin. Parang somehow nakakalinis siya ng hangin. I don't know, correct me if I'm wrong. Pero ganun yung na narinig ko. So, later on na lang, hindi pa kami nakakabili. Pero talagang yun ang plan ko.
maglagay kami ng real plants talaga dito sa bahay kasi puro artificial lang nandito. Then, ganun pa din naman, ayan pa rin yung TV stand ni Mami Costa, provided yan ng company. So, hindi yan sa amin. Ang akin lang dito is yung sofa and center table and yung carpet. Then, pero of course, yung TV kay Mami Costa na yan. So, ayan lahat yung mga pictures namin ng mga bata. Diba? Dagdag display and memories to keep. Then, eto lahat yung snow globes pa rin. Akala mo naman nagta-travel ako. Pero sa totoo lang, binuburaot ko lang yan sa mga kumari at kumpari kong napakababait. Charot! So, dito naman sa kabila, ganun ulit. Yung mga snow globes, pang display pa din. Yan, ito yung mga awards na na-receive ni Mami Costa sa company. Yan. Yung iba, nandito sa ilalim, nandun yung mga certificate of awards ko na hindi ko naman alam kung mai-display ko pa. So, wag na lang, tinago ko na lang doon. So, ayan ang sala. Then, ikot ka, nga pala, special shoutout sa aking boss. Yan yung niregalo niya sa akin na painting. So, Buddha for good fortune. Nadala ko pa din siya dito and bumagay naman siya, 'di ba? Bumagay naman siya sa ambience ng bahay at sa kulay ng mga bagay-bagay. Ayan. So, nakakatuwa lang pala dito. Maichika ko lang. Natutuwa ako dito sa nabili naming sofa kasi meron siyang ganito. May pa-hotdog. Sausage ba to? May pa-hotdog siya sa mga gilid. So, ayan, 'di ba? Dagdag unan din siya. Dagdag decoration na din siya, parang ganun. So, ikot na tayo dito sa dining area. Ayan, bagong bili din ni Mami Costa to. So, nakahanap ako ng dining set na kakulay siya ng sofa namin. So, medyo hesitant ako nung una kasi sabi ni Daddy Herbert, dumihin. Baka daw mamaya, madudumihan lang ng pagkain or yung mga bata, syempre maharot. So, yun na nga lang talaga ang challenge. Kaya lagi kong nire-remind yung mga bata na, make sure wag kayo magpapahid ng maduduming kamay nyo dyan. So, ingatan. So, 6-seater na yung nabili ni Mami Costa na dining set. Dati kasi 4 chairs lang yung meron kami and provided pa yun ng company. Sabi ko kay Daddy Herbert, this time parang it's the right time naman to upgrade para in case na makabalik ulit dito sila Mami, then yung mga kapatid ko pagpupunta, at least 6 na kaming makakaupo ng sabay-sabay dahil since malaki naman yung space, kumasya naman siya. So, nabili ko din siya sa home box, kung saan ko rin nabili yung sofa and center table. Home box, Bikini Man. Charot. So, ayan, 6-seater na siya na dining, matibay. Matigas naman siya. Then here, as usual, naglagay na naman ako ng artificial plant na parang snake plant din siya. Then, nilagyan ko lang siya ng vase sa ilalim. Dapat talaga ang plano dyan mataas. Gusto ko talaga mataas na plant. Kaso, nawala na ng budget si Mami Costa kaya hindi ko na nabili. Nagkataon na ito yung naka-sale. Sabi ko, maganda rin naman. Ipanglagay ko na lang siya sa corner. Tapos, ano pa yan? Meron kasi akong bagong friend ngayon, si Laila. Siya yung nagmamassage sa amin ni Daddy Herbert. Medyo marunong siya sa mga feng shui, yung mga ikot ng bahay, ganyan. So, ang sabi niya sa akin, paglipat ko daw, make sure daw na wala akong ilalagay sa southeast part ng bahay. Hanapin ko daw yung southeast ng bahay, tapos wala ako dapat ilalagay doon na mabigat na bagay. For example, cabinets. Wag ko daw siyang takpan. So, etong area na to ng dining, yan. Yan yung southeast ng bahay namin, dito sa living room. So, wala akong nilagay na kahit na walang cabinets. Ayan bakante siya. Ang nilagay ko lang talaga is plant. Pero sana, nagbabalak ako, malagyan ko siya ng totoong plants. Pero tignan natin in the future. Then, sabi pa nga niya sa akin, kung halimbawa makakapag-aquarium ka, maganda raw maglagay ng aquarium dito. Dahil, syempre, water. So, swerte din daw yun. Nga pala, speaking of artificial plants, hindi ko nga pala naipakita to sa inyo. Yan regalo sa akin yan ni Ate Weng, tsaka ni Kuya Baste. Ang cute, di ba? Actually, pinagkakamalang totoong plant yan nung mga nagpunta sa dati naming bahay. Dati pa yan sa akin, actually.
So, dyan muna namin siya nilagay sa corner. Sabi ko, lagay natin dito sa corner kasi ano lang naman siya, petit. So, going back dito sa dining area, eto yung salamin na tong pahaba. Yan. Nakakatuwa to kasi nabili ko to second hand sa isang naglilipat din ng bahay. So, nagbabawas sila ng gamit. So, isa to sa mga binargain niya sa akin. Ang ganda kasi gold yung gilid niya. Very good condition siya. Nabili ko lang siya actually binibenta niya sa akin ng 100 dirham. Pero natawaran ko pa hanggang 80. So 80 dirham ko siya nabili. So bali yan yung naging accent lang dito sa wall ng dining area. So, sabi din kasi nila maganda rin yan. Parang pag tinapat mo din daw siya sa bintana, alam mo yun, parang swerte din, tapos nakakasagap din. Parang nakakalaki din siya ng space somehow. So, eto na yon. Eto na yung kabuuan ng living room / dining area. Ayan. Okay, so pupunta na tayo dito sa gitna ng bahay. So, from door ng living room and dining area, ang susunod na makikita ninyo dito is, pagpasok ng pinto is yung door naman ng isang bathroom. Bakit bathroom? Kasi talagang bathroom siya. Hindi lang siya powder room. May kasama siyang liguan. So, bali dito sa bahay namin, 3 ang bathroom. Isa dito sa labas, tapos tig-isa sa bawat kwarto. So, may attached bathroom kami, bawat bedroom. So, dito, ang ginawa ko, pakita ko na sa inyo. Simple lang, hindi naman siya masyadong, wala akong masyadong pinaglalagay. Uy, wala daw masyadong pinaglalagay. Madi-discover nyo. Ayan, so nandito na tayo sa loob nitong powder room ni Mami Costa para sa guests. So, ayan, meron lang ako, actually hindi siya, baliktarin natin yung cam. Yan. So, eto na siya. Of course, may toilet bowl. May lababo. Tapos ito, mga naglagay lang ako ng mga ganito. Ito yung mga naho-hoard ni Mami Costa pa nagpupunta kami ng hotel. Kinukuha ko siya lalo na kapag medyo branded siya. Kinukuha ko talaga siya from the hotel. Tinatago ko. Tapos syempre may hand wash. Tapos meron din ako dito room spray para alam mo na syempre yung mga bagay-bagay na mga amoy-amoy dyan. Tapos dito may tissue, meron ding punasan ng kamay sa mga maghuhugas ng kamay. Then dito nabanggit ko sa inyo na meron akong liguan. Pero since hindi naman siya magagamit dahil meron naman kaming attached bathroom. Ginawa namin siyang stock room. Stock room namin siya. Pinaglagyan siya ng mga gamit ng camping, yung mga Christmas decoration, yung mga bagay na hindi namin madalas ginagamit, extra mga hangers. So, dito namin siya nilagay sa likod. Tinakpan ko na lang siya ng bathroom curtain para hindi naman siya masakit sa mata pag tinignan. So, di ba, na-utilize ko yung space. So, ayan na siya. Tinakpan na lang namin. Alam niyo naman, dapat mga itago. So, eto na siya. Hindi naman siya ganun kalakihan. So, at least nagagamit pa rin yung toilet ng ating mga bisita. Then, paglabas, ayan, meron akong whole body mirror dito. Yan, naka-short lang ako. Bahay na bahay. Yan, paglabas ng banyo, at the same time, bago lumabas ng pintuan ng main door pag aalis ka, at least may chance kang makita mo na ulit yung sarili mo, last look, bago ka umalis kung okay na okay ka na. So, ayan yun. Okay? Okay, so now dadayo na tayo dito sa gitnang part. Eto, nabanggit ko kanina na yung ibang mga kababayan natin, since ginagawa nilang bedroom din yung living room, ang pinaka-common area nila is yung gitna. Okay, lalo na yung sa mga nagsasama-sama, yung mga nagsisharing accommodation. So, ang pinaka-common area nila is yung middle part nitong bahay na to. Ginagawa nila, minsan dito sila naglalagay ng parang small living room nila / kainan. So, si Mami Costa, hindi ganun ang ginawa ko. So, dito ko nilagay. Ayan, kasi malaki siya actually. Malaki siya. Okay, yan. Niluwagan ko na para makita ninyo. Malaki tong area na to. So, yung iba, since ginagawa nga nilang bedroom paulit-ulit, di ba?
Etong area na to, dito sila naglalagay minsan ng kanilang small dining table or yung nga tinatawag nilang common area sa mga nangungupahan din. Pero si Mami Costa, ginawa ko siyang computer area or dito ako nag-e-edit ng vlogs. Dito na rin gagawin ng mga bata yung mga homeworks nila or for example, kung meron silang online class, si Gavin especially, pwede siya dito. So, dito na rin nakalagay actually, itong space na to, nilagyan namin ng yung mga go-to sleepers, yung mga madalas naming ginagamit. Yun din, kasi nga sa dami ng mga ganyan namin, mga tsinelas, sapatos, yung mga madalas ginagamit, yung mga pang everyday use nga, dyan namin nilagay yan. So, at the same time, dito na rin yung sabitan ng mga sombrero, though hindi namin lahat sinabit, kasi nga, alam nyo bang naputol siya? Ayun o. Naputol siya, so tumabingi na siyang ganyan, so hindi na siya pwedeng kargahan ng maraming caps. So kung ano lang yung madalas gamitin, yun na lang din muna yung sinabit ni Mami Costa. Then here, ito nga yung computer area, dito na rin yung phone. Ayan. Tapos dito may phone, pero hindi naman namin ito ginagamit. Nandiyan na talaga siya nang lumipat kami. So I don't know kung sino nagpalagay niyan dati. So ito lang talaga yung working phone namin. Yan yun. Then sa ilalim, yung toolboxes. Para madali, mga screwdrivers, gano'n, yung mga, pag kailangan ni Daddy Herbert, mga kumpuni-kumpuni. Then, ito yung computer share. Then, ito pala, meron ako ditong extra table na nandito yung go-to bag namin. So, naglagay ako dito ng go-to bag. Nandyan lahat yung mga important documents namin, kaming buong pamilya. Tsaka, naglalagay din ako ng food dyan, ng cup noodles, ng mga biscuits, ganyan. Kasi, wag naman po sana, knock on wood, in case of any emergency, madali nang bibit-bitin, makukuha agad ng mga bata, then makakalabas agad sila ng pinto. Okay? So, ayan yung go-to bag namin. Then, ikot lang tayo. Tadadaran! Ang pa-Imelda Marcos na mga kasapatusan na daig pa namin ng nagtitinda. May online sale, online shop ng shoes. So, itong area na to, nabanggit ko dun sa vlog ko nung time na naglilipat kami. Dito ko talaga planong ilagay yung shoe rack. Yung mga sapatusan namin ng mga bata. Kasi kung mapapansin nyo, hindi siya kita. Pag galing ka dito, sa may entrance door, ang una mo kagad makikita is yung computer area lang. Tago yung mga shoes. Kasi parang, alam mo yon, yung feeling mo parang maano yung paningin mo pag ang dami mo agad napapansin. Kaya dito ko siya itinago. Dito sa malawak na pader na yan. Nandyan lahat yung shoes namin. So sama-sama na yan sa akin, sa mga bata, then kay Daddy Bert. O diba, ano ba yun? Nakakahiya naman pa. Baka sabihin niya naman, napaka-selfish ko para ako may pinakamaraming sapatos. Pero totoo lang, totoo po yun. Napakadami ko po talagang shoes. Hindi ko rin alam. Pero ngayon, tapos na ako sa ganong era. Okay na ako. Then, ayan yung shoe rack. Ikot ng konti, ayan na yung pantry ng mga bata. Dito nakalagay yung stocks namin. Yan, mga pang tissue boxes, ganyan. Mga chocolates and all, snacks, vitamins, di ba? May yata kami, stockholder yata kami ng mga pharmacy dito, mga gamot-gamot, pagkain nila, candies, biscuits, yung mga grocery items namin. Then sa baba, yung mga pang external use, kagaya ng mga sabon. External use, ba't may mantika? Bakit nasama ng mantika? Kasi mabigat. So lahat ng mabibigat din pala nilalagay namin sa ilalim. So, para hindi siya madaling tumumba, naglagay kami ng bote ng mantika doon. So, lahat ng mabibigat, then for external use, sabon, mouthwash, toothpaste, baby wipes, lahat yan dyan. Then, konti na lang. Then, dito, yung aming napakasosyal na tubigan. Yan. Napakasosyal na tubigan yan. So, wala pa kaming budget ni Daddy Herbert, pero sabi ko sa kanya, in the future, gusto ko nang makabili ng water dispenser. Sa ngayon, bomba lang kami. Bomba method. Okay lang naman kasi pa naman. Manageable naman siya. So, diyan kami. Yan ang aming tubig. Then now, let's go to the kitchen area. Yan ang aming kitchen. Malaki siya ngayon compared sa dati.
So, pagpasok, nandiyan na yan, magkakasama na yan. Dito yung aming mga, pangalan dyan, condiments rack. Then, ito yung aming washing machine. Then, dito, for the time being, yung stock namin ng tubig, dyan na lang muna namin nilagay. Then, ito na yung aming microwave oven, a water heater. Then, very good. Ito na yung nabiling kalan ni Mami Costa. Nabanggit ko sa inyo yan dun sa vlog ko last time. Midea, I don't know how to pronounce it. Midea ata. Basta Midea na lang. Iba kasi Midea ang basa. Wag na. Midea, pwede na yun. Okay, ito namang range hood. Provided yan ng management ng building. Then, ayan na, yung regala ng sister ko na air fryer. Then, aming rice cooker. Then, this one ito, gift sa akin to ng kumaring Hazel ko. Shout out, Team Dear. Gift nila sa amin to, toaster, oven toaster. Then, meron kaming dish rack dito. Then, at the same time, meron din kaming dish rack doon. Bakit? Dito yung mga bagong hugas. Then, pag natuyo na, tina-transfer na namin dyan. Kaya, dalawa. Then, yung lamesa at silya ni Mami Costa dun sa old house, napasok pa namin dito. Kasi nga, malaki yung space. So, nalagyan ko pa siya ng lamesa, yung mga gatas, kape-kape, dito namin nilalagay, tinapay, then yung minsan yung pag may tirang food, kagaya niyan, dyan namin siya nilalagay. Or, si Daddy Herbert sa umaga, bago siya pumasok, or minsan si Lance, pag sila lang naman yung kakain, dito na sila kumakain, hindi na sila pumupunta doon sa dining area. So, yung dining area na gagamit namin yon kapag halimbawa sabay-sabay kami kumakain or gusto nilang manood ng TV habang kumakain. Pero, usually, dito na sila kumakain na lang, lalo na kung mag-isa lang naman silang kakain. Para nga naman reachable, nandiyan na lahat. So, ito na yung sink. Double sink siya. Yan, unlike doon sa dati naming bahay, hindi. Then dito, meron akong maliit na basurahan para sa mga biodegradable or in Tagalog, mga nabubulok na mga pagkain, mga tira-tira, ganun. Diyan namin siya nilalagay, hindi namin siya sinasama doon sa isang basurahan. Then dito naman, ano ba? Dito namin nilagay yung mga kaldero, ayan, yung mga malalaki, tsaka yung mga strainers, ganyan. Bigas namin nasa ilalim din. Then, ito regalo ni Ma'am Aya. Hindi ko pa to nagagamit, pero parang feeling ko soon magagamit ko na yan. Inshallah. Then, cabinets. Storage cabinets. Ang nakakatuwa dito sa bahay na to, napakadami niyang storage cabinets. Kaya sa totoo lang, na-utilize ko siya. Ang dami pang space. So, ito yung mga food containers namin. Yan. Mga extra plates for the kids. Diyan namin nilagay. Dito naman yung mga disposable ones. Ayan, oh. Mga disposable yan. Dito sa taas, meron pang small cabinet. Ang ginawa ko dito, nilagyan ko nung mga hindi pa namin, or yung hindi namin madalas nagagamit, or hindi pa namin nagagamit. Kagaya niyan, yung mga glasses, wine glasses. Ito yung portable blender, mga hindi naman yung madalas gamitin. So, dyan ko siya nilagay. Then, dito naman sa kabila, dito yung iba pa naming babasagin. Ayan, oh. Marami pa kaming mga, malabo na naman. Ayan, marami pa kaming mga babasagin na ganyan. So, ayan. Sa kabila, ganun din. Mga babasagin din yan. 'Di ba? Ano nangyayari? Friend, bakit lumalabo ka na naman, friend? Then here, hindi ko nasabi sa inyo, dito yung mga utensils. Ayan, mga ginagamit ko sa pagluluto. Yan, dyan lahat yan. Yan, yung buong yan. Puro mga ginagamit sa pagluluto yan. Going back dito sa area na to, eto yung old rack namin from IKEA. Doon sa dating bahay, hindi ko yan naipalagay. So, na-stuck lang siya. Buti pala, hindi ko siya tinapon. Ang ginawa ko, kinip ko lang siya sa itaas lang ng isa sa mga cabinet. Doon si Daddy Herbert, nilinis niya ulit. So, ayan na, napa-install na namin siya ulit dito kasi malaking bagay. Lahat ng malalaki na, yung mga everyday use namin ng mga kaldero, dyan na lang namin nilagay para reachable. O, diba? Na-utilize pa namin yung wall. Then, of course, eto yung refrigerator ni Mami Costa na punong-puno na ng ref magnets na akala mo naman ay bumabiyahe ako.
As usual, ito ay galing na naman sa mga generous kong mga friends na medyo nakakaluwag-luwag sa buhay, kaya pa-travel-travel na lamang. Yan ang lagi nilang pasulubong sa akin. It's either snow globe, ref magnets. Pati yung boss ko ngayon sa work. Lagi siyang nagta-travel, so lagi siyang may bigay sa akin na ref magnet. Actually, sa kanya nang galing to, yung Las Vegas na magnet, kasi kagagaling lang yan ng US. Then ngayon, parang feeling ko may ine-expect na naman ako kasi nasa Spain siya. Pagbalik na naman niya, meron na naman akong ganyan. Okay, so yan yung mga ref magnets ni Mami Costa. Bakit walang nakalagay sa taas ng ref? Again, yung friend ko, si Laila, yung nagmamassage sa amin, yun nga, nasabi niya sa akin na hanapin mo lagi yung southeast ng bawat part ng bahay. So dito sa kitchen, ang southeast is itong area na to. So sabi ko, paano yan? Wala akong choice kung hindi lagyan siya ng ref. Kasi nandito yung outlet. Okay lang, as long as ang sabi niya, wag mo siyang lalagyan ng kahit na ano. Doon sa dati naming bahay, ang nakalagay dyan, puro tissue. Tissue roll, tissue boxes, pati yung mga pinakita ko sa inyo kanina na mga kahon ng mga glasses, dyan nakalagay. This time, since marami naman akong storage cabinets, talagang nagkaroon ng posibilidad na hindi ko siya lagyan ng kahit na ano. So, walang nakalagay ngayon sa kanya. Dapat daw walang nakalagay sa taas ng ref. Kasi yan daw is parang dito natin nilalagay yung mga food natin. So, parang pampaswerte din yon. Anyway, wala namang masama kung minsan maniniwala or kasi guide lang naman. Pero syempre, sabi nga nila, nasa tao pa din yon, nasa atin pa din yon, tayo pa rin naman ang gumagawa ng kapalaran natin. Kumbaga, parang guidance lang siya. So, I don't see anything wrong kung paminsan-minsan makikinig din tayo sa mga ganun. Kasi di ba malay mo naman, nakakaswerte pala talaga siya. So, ayan nga, meron akong maliit na basurahan dito. Dito naman yung mga hindi nabubulok. Mga bottles, plastics, dyan. Dyan namin nilalagay. So, ayan na ang kitchen area ni Mami Costa. Masarap-sarap ng magluto ulit. Si Daddy Bert actually ang tagaluto. So, ayan. So, ngayon, papunta na tayo sa bedrooms. Okay, so paglabas ng kitchen, ito na yung kitchen, diba? So, ito yung pantry. Konting ikot. Yehe, meron akong altar. Okay, bakit? Now, ito kasi yung parang pinaka-middle ng bahay. Si Mami Costa kasi is Katoliko. Catholic ako, pero si husband ay Christian. So, uma-attend din naman talaga ako ng mga Christian worship sessions, yan, sa Victory, ganon. Kasi wala naman ako nakikitang mali. Hindi naman ibig sabihin na Catholic or whatsoever. Hindi ka na magiging open sa mga ganon. Lalo na't iisa lang naman ang pinaniniwalaan natin, iisa lang naman ang Bible na binabasa natin. So much for that. Naglagay ako ng altar dito. Kasi nga, syempre, dahil nga sa Catholic pa rin naman talaga si Mami, gusto ko meron akong ganyan. Then at the same time, ayun yung picture ng daddy ko. Sumakabilang buhay na. May you rest in peace, Dad. So, naglagay ako ng picture niya doon. Katabi ng candles. So, ganyan lang siya. Okay? Actually, dito sa ilalim, may plano pa ako dyan. Parang gusto ko pa siyang maglagay ng maliit na shoe cabinet na parang magiging foyer ko. Pero gusto ko siya na as shoe cabinet siya kasi may mga shoes pa talaga kami na hindi namin nailagay sa lalagyan dahil nga kulang na ng space. So sabi ko para ma-utilize ko din yung space na yan. Meron yun eh. I don't know if nakakita na kayo ng ganun. Pag nakabili si Mami Costa, i-update ko kayo. Yun, sa malapitan. Okay. So, isa pa, bakit ako naglagay din ng altar dyan? Kasi nga, sa feng shui, ayan na naman, disclaimer, kanya-kanya po tayo. Ayoko nang, kung gusto niyo ako i-bash, go. Pero sa feng shui sa Chinese, malas po ang magkatapat ng pinto. Dahil magkatapat ang bedroom doors ng masters and sa mga bata. So, naisip ko, dyan ko ilagay yung altar para lang magkaroon ng, alam nyo na, yung distraction na hindi naman talaga sila magkakaroon ng hindi ko alam kung yung pangontra. Tama ba yun?
magkakaroon ng pangontra, nilagay ko dyan yung altar, which I see naman na bumagay naman siya, di ba? Sang-ayon ba kayo? Kung hindi, wag na lang kayo magsalita. So, dyan ko nilagay yung altar kasi nga, maganda siya. Magandang nakalagay siya dyan para sa akin. Then here, yun nga, eventually, maglalagay pa ako dyan ng parang foyer table. Pero at the same time, gusto ko shoe cabinet siya. May nakita na ako online. Naghahanap pa ako sa mga marketplace para sa mga second hand lang. Para hindi naman ako masyadong gumastos. So, ayan na. Papasok na tayo sa bedroom. Unahin na natin yung bedroom naming mag-asawa. O, wag na kayong ma-surprise kasi hindi naman talaga kagandahan yung bedroom naming mag-asawa. Dahil nga, wala naman kaming space for sampayan at malaki yung kwarto namin. Ito ang nagsisilbing bedroom/laundry. Eto na, bubuksan na natin ang ilaw. Tada! O, diba? Happy Fiesta! Happy Fiesta sa aming kwarto. Ayan ang sanctuary namin ni Daddy Herbert. Dito ang aming love nest at the same time, naaamoy namin yung downy na nakakadagdag yan para mapayapa ang aming buhay. Diyan ang sampayan namin sa ngayon. So, ayun yung dalawang cabinet ni Mami Costa, natatakpan ng sampayan. Hindi nyo na maano. So, sa ngayon, dahil naglaba ako kahapon, wala kayong magagawa. Tanggapin nyo na lang ang itsura niyan. Okay, so ayan yung bed namin ni Daddy Bert. Okay. Then, thank you again sa company. Provided nila yung bagong curtain. So, sa taas, nandyan lang yung aming mga suitcases. Tapos, yung aming massage chair nandun. Hindi muna namin nilabas kasi okay lang. Hindi naman talaga siya. Pag dalang kailangan, tsaka namin siya ibababa. Then, ayan, dito sa kabilang side, ito yung mga bags ni Mami Costa. Tsaka na tayo magkakaroon ng separate vlog dyan. Parang gusto kong i-share sa inyo yung top 5 favorite bags ko. Actually, hindi naman ako ma-designer bags. Wala po akong ganon. Ayan ha. Sinasabi ko sa inyo, wala akong designer bags. Pero magaganda naman. Ayun ay base sa taste ko. So, dyan ko nilalagay yung mga bags ko. Lahat yan naka-dust bag. Ayan. So, i-share ko sa inyo next time. Baka mag-vlog tayo ng my top 5 most favorite bags. So, ayan na yon yung bags ni Mami Costa. Then, ikot. Ayan ang aking dresser. Nandyan lahat ng mga kaartihan ko sa katawan. Okay, so yung mga pang-makeup ni Mami Costa, nandyan. Mga ginagamit ko sa pagmumukha ko. Ayan. Yan, mga makeup brushes na nilalagay ko muna sa Ziploc kasi nga para iwas alikabok. Ayan, dito lahat yan. Tapos nandito yung mga pabango ni Mami Costa. Diyan ko lahat nilalagay yan. Tsaka yung mga ibang importanteng gamit. Yan. Then here, eto na yung master's bathroom. Yan. Actually, hindi yata ito ang master's bedroom. Pero mas malaki kasi siya kaysa dun sa bedroom ng mga bata. Kaya dito kami pumuesto ni Daddy Bert. Yung sa mga bata kasi, meron silang built-in cabinet. Kaya dun ko muna sila pinapwesto. So para feeling ko yun yung master's bedroom kasi yun yung may built-in cabinet. Eh sabi ko sa asawa ko, dumadami yung gamit nila. So para feeling ko mas sila yung may kailangan ng built-in cabinet. So, ito na nga. Papasok na tayo sa banyo. Okay. So, wala namang special dito sa banyo namin. Okay. Pagpasok mo, kagaya ng pinakita ko sa inyo last time, wala lang. Ayan na yung bathtub. Naglagay lang kami ng bath mat para, iwas dulas. Then, di kami naglagay ng kung ano-ano masyado. Yan lang. Mga personal use lang talaga namin. Yan, dito na sa likod ng pinto yung laundry basket and towels, bath towels. Tapos yun, mga hand wash, ganyan. Mga personal kong gamit sa katawan, dyan din. Toothbrush, ganon. Tsaka meron din kaming room spray para sa mga, alam nyo na, mga kaamoyan. Then, bathtub, tinakpan ko na lang siya ng bathroom curtain para matuyo din agad. Yun lang, wala namang something special sa kanya. Kasi nga ayaw din namin ng maraming nakalagay sa banyo para madali lang din siyang linisin, madali siyang i-maintain. Kapag kasi ang daming anik-anik, naku, ang dami mo pang iba-brush.
So, pero sabi ko nga kay Daddy Herbert, siguro kapag ano na lang, baka magpalagay pa ako ng extra sabitan. Para may sabitan din kami ng mga, halimbawa, hinubad na damit, mga ganun. Pero next time na lang. Now, pupunta na tayo sa kabilang bedroom. So, ayan na. Yung katapat na pintuan, ayan na yung bedroom ng mga bata. Pero check muna natin kung anong ginagawa nila. So, let's close. Let's turn off the lights. Ayan. Hi, ano ginagawa niyo dyan? Papasok na si Mami! Open the door! Hi, Gavin! Okay, eto na. Si Kuya, where is Kuya? Nasa CR, naliligo pa. So, hindi natin pwedeng ipakita ang CR dahil naliligo si Kuya. Baka makakita kayo ng live show. So, eto na, ang bedroom ng mga bata. Yehey! So, hindi pa siya actually, eto na yung the best ayos na pwede naming magawa. Ang dami naming storage boxes, pero dyan lang talaga namin pwedeng ilagay. Wala namang ibang pwedeng pagpwestuhan yan. Dyan nakalagay yung mga bed sheets, pillowcases. Ito mga toys ni Gavin to. Yan. Ang dami niya kasing toys sa ngayon. Actually, kulang yan. Lahat ng toys niya nasa Philippines. Ito yung mga naipundar niya na dito sa loob ng 1 year. So, dumami na ng dumami. So, ayun, may sofa bed doon. Yung dati naming sofa bed. Tapos, ayan yung built-in cabinet nila. Tigisa sila ng built-in cabinet ni Kuya Lance. Merong storage sa taas, pero since sobrang taas niya, wala pa kaming mailagay dyan. Sabi ko kay Daddy Herbert, bibili na lang kami siguro ng maliit na hagdanan para magamit din namin yung taas na yun. Pwede kaming ito, kagaya nitong mga to, baka possible, pwede namin siyang ma-store doon. Pero kasi nga, hirap din niyang abutin talaga. Sayang yung space. Anyway, going back, may isa pang cabinet dito kasi nga sabi ko sa inyo, dumadami na yung gamit nila. So, bukod dyan, si Kuya, siya si Gab, naghati pa sila dyan sa cabinet na yan. Yung kabilang side for Gavin, then kabilang door naman kay Kuya Lance. So, tigisa sila ng bed, single bed na. Bakit? Siyempre, lumalaki na mga bagets, kailangan may tigisa na silang kama, hindi na sila pwedeng magkatabi. So, si Gavin, ang favorite color niya is blue. Then, si Kuya Lance naman, ang favorite color niya is gray. So, touch of gray. Kung mapapansin nyo, ang mga anak ko, sobrang hilig nila sa plushies. Ang dami nilang plushies sa bed. Ayan, si Kuya Lance yan, yung We Bear Bears, favorite niya yan. Mapanda rin naman siya. Then si Gavin talaga, panda! Diyos ko, alam niyo ba tong panda na to? Kung ilang taon na yung anak ko, ganun na rin katagal yan. Kaya pagpasensyahan nyo na kung talagang yung kadugyutan niya to the highest level na. Pinapalabahan na lang namin siya actually. Ayaw niya yan i-give up. Siguro may mga ganyan din kayo sa mga anak ninyo. No, yung ayaw i-give up yung mga stuffed toys na nakasama nila sa paglaki. Lahat yan ay panda talaga. Actually, meron pa dito. Yes. And the other, banana. Eto pa, may isa pang panda dito. Yan. Tsaka syempre, yung dog namin, si Ollie. Ayan yun. So, ayan. Ito na yung kabuuan ng bedroom ng mga bata. Yung CR, di ko na kayo maipapasok. Kasi nga si Kuya Lance nandun. Anyway, parehas lang naman ang layout ng banyo namin ni Daddy Herbert. So, ayan ang bedroom nila. 'Di ba? Nakakatuwa. So, ayun na nga. Dito na nagtatapos ang home tour ni Mami Costa. Nakita nyo na ang kabuuan ng aming bahay. At hopefully, this will be our last home here in UAE. Ayaw na po naming lumipat. At napakahirap po talagang maglipat. Anyway, kasi yung work naman ni Mami Costa is just across the road. So, syempre, hanggat nandyan ang trabaho namin, ang trabaho ko, hindi naman talaga kami aalis na dito. So, this would be our last home, inshallah, dahil napakahirap talagang maglipat. Grabe. Grabe ang pagod ng pagbabalot, pagbubuhat. Though, thankful ako kasi provided ng company din yung mga nag-assist talaga sa amin sa paglilipat. Hindi nila ako iniwan hanggat hindi nila lahat na iayos yan. Yan. Kurtina,
Yan, yung mga kailangan ipukpok sa pader, isabit, kagaya niyan. So, lahat yan. Hindi nila ako iniwan, pati pag-assemble ng mga dapat i-assemble. Parang lumalabas, ang ginawa ko na lang is, ako na lang talaga yung nagbalik sa dati, ng mga maliliit, yung mga decorations, ako na yun. Pero, yung mga major, sila na yan. Kaya, ayun, na thankful naman ako. Pero imagine niyo no, nagkataon na ganun si Mami Costa. May ganun akong privilege na provided ng company na tulong. Pero papaano yung mga kababayan natin na ginagawa lang nila yun ng sila lang. Yung walang ganun yung company nila or mga naka-leave out sila. Kasi pag leave out ka, ibig sabihin kasi ng leave out, hindi ka pa bahay ng pinagtatrabahuhan mo. So, ikaw ang bahala. Diba naisip niyo yung hirap nung pagod ng pagbubuhat, kayo lahat, pati yung pag-aarkila ng truck sa inyo na yun. Ay, lalo nitong nakaraan, naglipat kami summertime. Diyos ko, Lord, grabe talaga sa init. Pinilit ko siyang tapusin. 2 days akong nag-leave. So, 2 days, within 2 days, pinilit kong ayusin tong bahay. Bali, ang pinakahuli kong inayos is yung bedroom namin ni Daddy Bird. Ang inuna ko lang ayusin doon is yung tutulugan namin. Nilagyan ko lang ng bedsheet yung kama, yung unan, ganyan. Pero yun yung pinakahuli ko talagang inayos. Ang unang-una ko talagang inayos is itong sala, kainan, kusina. Tsaka kwarto ng mga bata. Kasi nga, eto yung unang-unang makikita ng bisita eh. Though hindi naman ako agad syempre tumatanggap ng bisita pagka ganon. So far, iilan pa lang ang nakasilip nito. Pero, this coming weekend, magkakaroon si Mami Costa ng maliit lang na housewarming celebration. Ibe-bless yung bahay namin. Ibe-bless yung bahay namin. So, check natin kung mabablog ni Mami Costa yun para ma-share ko naman sa inyo yung moment na yun. So, konting salo-salo lang ng mga malalapit na kaibigan, katrabaho, yan, dito sa UAE. Then, ano pa ba? May nakalimutan pa ba si Mami Costa? Wala na. So, importante pa rin kasi talaga yun na ma-bless pa rin yung bahay namin. Sana, kasi yung magbe-bless is from the Christian community. So, nilulook forward ni Mami Costa na makapagpa-bless pa din ako sa priest ng Catholic. So, check natin kung may schedule ko yun. So, ayun na. Dami ko na naman daldal sa inyo. Thank you for joining for today's video. Sana nagustuhan ninyo kahit papano yung ayos ng bahay ni Mami Costa. Anyway, kahit di nyo naman magustuhan, wala naman akong pakialam kasi hindi naman kayo ang titira. Charot. Charot lang. Pero sana, di ba? Maaliwalas naman. So, ayun na nga. Thank you for joining for today's video. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Mami Costa Vlog. See you again next time. Always remember, life is beautiful. Bye, everyone!